Muli nagbabalik ang isa sa mga pinaka-hype na phone ng 2023. Ito ay ang Tecno Pova 6 Pro 5G. Tara, try natin to. So last year, inawindang tayo sa ganda ng phones na binigay ng Tecno, and this 2024 hindi pa rin sila nagpahuli. With the Tecno 6 Pro 5G, masasabi nga ba natin na worth it ang phone na to? Ano ba yung mga upgrades na nakuha niya versus sa kanyang predecessor? At saka ano pa yung mga additional features na makuha natin? Syempre, pag-uusapan natin yan dito sa video. Pero bago ang lahat, mag-subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos, at kung nakatulong sa inyo ang video nito, sana i-like at i-share nyo na rin. For now, dito muna tayo sa contents ng kanyang box. Sa kanyang box, makikita nyo yung Farlight 84 na cover. Meron kasi silang collaboration with Tecno, so may mga additional freebies or perks tayong nakukuha. Pag tinanggal nyo yung kanyang cover, makikita nyo ang Tecno Pova 6 Pro 5G na box in color green, na hindi ko alam kung dahil lang yan sa mismong color na to or for all other colors, green na talaga yung kanilang box. Similar pa rin naman yung design as with other Tecno phones, at pag tinignan nyo pa yung laman nito sa loob, makikita nyo ang Tecno Pova 6 Pro 5G covered in protective plastic na pinapakita yung mga iba't ibang features niya. And then yung other contents pa ng kanyang box, ang kanyang jelly case na mixture of both, kung saan transparent yung main body tapos may opaque na green doon sa kanyang mga edges. So nakakatuwa lang kasi quite unique yung ganitong jelly case. Tapos meron pa tayo yung kanyang sticker na dahil nga sa kanilang collaboration, may additional stickers kayo na Farlight 84 na nakuha. Tapos hindi pwede mawala ang kanyang documents, yung kanyang SIM ejector tool, charging cable, charger, and then finally, hindi nawala ang wired earphones. So nakakatuwa lang na sa contents talagang kompletos recados ang Tecno Pova 6 Pro 5G. Ngayon 2024, kung saan ang daming nawawala sa mga contents ng box, hindi naman nakisali ang Tecno dito. Actually, mas marami pa nga silang binigay sa atin. Moving on, doon naman tayo sa kanyang design. And looking at this phone, masasabi natin very similar to its predecessor, pero kung titingnan nyo up close, masasabi nyo meron tayong mga changes. Unang-una, ginagamit niya pa rin yung trademark na circuit board na design na meron tayo sa ating Tecno Pova 5 Pro 5G. Pero ngayon, mas angular na yung kanyang lines. Meron na rin tayong mga golden accents na nakukuha dito sa iba't ibang parts ng kanyang likod. So, it somehow sets it apart mula sa kanyang predecessor. Sadly, glossy finish pa rin siya, so fingerprint or smudge magnet pa rin ang Tecno Pova 6 Pro. Pero ayun nga, kung magamit ng mga jelly case, hindi to malaking kaso sa inyo. Even yung kanyang camera design, different na rin from last year, na same na yung color dito mismo sa upper part, unlike last year na talagang blackened yung rectangular or yung setup mismo ng kanyang camera. Sa design, masasabi ko na still retains yung mga nagustuhan natin about its predecessor, pero may mga changes tayo nakuha to distinguish it pa rin, at gusto ko naman yung mga changes na ginawa nila. Sa form factor naman, mas maliit ang Tecno Pova 6 Pro 5G, so at least kung nahihirapan kayo or nalalakihan kayo mula sa kanyang predecessor, mas handy ng konti ang phone na to. Dito naman sa kanyang sides, glossy finish pa rin in color green, and then dito sa right side ng phone na to, ang kanyang lock button, ang kanyang volume buttons, and then sa top part, meron tayong speaker grills. Sa left side, ang kanyang SIM card tray, then finally, sa baba, another set of speaker grills, ang kanyang USB Type-C port, and then ang headphone jack. So again nga, for the Tecno Pova 6 Pro 5G, talagang kompletong-kompleto yung kanyang features. Kung napansin nyo din, ang fingerprint sensor niya ay nandito sa kanyang screen. Somehow, nakakakuha nga tayo ng mga premium features on this phone. Usually, hindi natin ito nakuha for phones na till 15,000 or even more expensive pa. Dito naman tayo sa kanyang display. Definitely, isa to sa mga in-improve ng Tecno. Kasi ngayon, gumagamit na tayo ng AMOLED display without actually sacrificing yung ibang mga aspects nito. Mataas pa rin yung refresh rate niya, mataas pa rin yung resolution niya, and meron pa tayong 2160Hz na PWM dimming. Again, another feature na nakukuha natin for more expensive phones. For this phone din, naka-dual speakers siya. Better quality than most phones at this price range. Pero volume-wise, masasabi kong hindi ito ang may pinakamalakas na speakers. Quite normal for phones at this price, and kung sakaling plano nyo siyang gamitin outside kung saan madaming background noise, I do suggest gumamit kayo ng kanyang earphones na
Thankfully, provided ng Tecno. Quality-wise, masabi ko naman na even in higher volumes, maganda pa rin ang kanyang speakers considering na under 15,000 pesos nga ang phone na to. If ever naman na plano nyo siyang gamitin buong araw, meron tayong mas malaking 6,000 mAh battery capacity at tinest ko yan at nakakuha tayo ng napakagandang results. Even playing Mobile Legends for hours, na-drain lamang siya ng 22%, much less than other phones na I've tested for 2024. Kadalasan kasi 64 to 67%, yung matataas na is 72 to 74%, so yung 78% is quite exceptional. Ngayon naman kung sakaling malobat kayo, meron siyang 70-watt charging at nung tinest natin, inabot tayo ng 1 hour and 10 minutes para ma-fully charge ang phone na to. Medyo mas matagal siya than other phones of the same price, pero i-attribute ko to doon sa kanyang mas mataas na battery capacity. So para sa akin, fair trade naman ito for the Tecno Pova 6 Pro 5G. At least nga, ganun, tinaasan nila yung charging kasi minsan may mga phones na mas mataas yung battery capacity pero mas mababa yung charging, so doble-doble pa yung oras nila to fully charge. Moving on, doon naman tayo sa kanyang camera, and with a 108 megapixel main camera, definitely meron tayong improvement na nakukuha. Meron siyang triple camera setup pero sadly hindi ultra wide lens yung isa dito. So ito yung mga additional cameras na nakuha natin for additional effect or additional improvement in quality, hindi talaga different focal length. Moving on, dito naman sa kanyang harap, meron tayong 32 megapixel selfie camera, and checking out the camera performance of this phone, ito yung mga output na nakuha ko. Masasabi ko sa main camera, no question, talagang maganda ang performance ng Tecno Pova 6 Pro. Actually, quite surprising ito for a phone at this price, and grabe lang talaga yung improvement ng mga phones ngayon 2024. Maganda yung kanyang color, yung sharpness, yung dynamic range, everything na hinahanap ko mula sa isang main camera nabibigay ng Tecno Pova 6 Pro 5G. Yun nga lang, kung papasin nyo, less saturated or less vibrant yung mga pictures niya, something na napansin ko for phones ngayon 2024 na mas binawasan pa nila yung saturation ng kanilang mga photos to make it look more natural. Siguro napansin lang din nila na naumay na yung mga tao sa filters at oversaturation ng mga photos. Ang maganda pa dito kahit against the light kayo, nagko-compensate naman yung kanyang post-processing, so improve talaga ng maigay yung kanyang mga output. Pag nakahawak kayo ng gantong phone, i-make sure nyo na mag-take muna kayo ng photos kasi usually nag-i-improve talaga siya after post-processing, hindi yung while taking pictures at yung nakikita nyo mula sa inyong screen. Pag kayo naman nag-zoom sa inyong mga photos, mapapasin na nagsasaturate ng konti at tumataas ng konti yung grain sa ating mga photos, especially kapag hindi ganun kaganda yung lighting. I do suggest na kapag nagtitake kayo ng mga zoom shots, i-make sure nyo lang talaga na very abundant yung lighting, meaning hapon, tanghali, umaga kayo kumukuha ng mga photos to make sure na maganda ang kanyang quality. Medyo hit or miss dito sa area na to, pero para sa akin, for a phone at this price, is still one of the best zoom performances na makuha nyo sa isang phone. Ultra-wide lens, again nga, hindi siya kasama. Isang con para sa phone na to na hindi siya as flexible when it comes to camera performance. Pero kung hindi kayo mahilig mag-ultra-wide lens sa mga photos nyo, most likely hindi naman ito malaking kawalan para sa inyo. Ngayon, if sakali naman na magtitake kayo ng low-light shots, surprisingly, maganda din ang performance ng Tecno Pova 6 Pro 5G. Actually, ito yung isa sa mga struggle ng Tecno Pova 5 Pro 5G last year. So this time, hindi nyo kailangan mag-worry gaano kung nagtitake kayo ng pictures at night. As long as meron kayong magandang lighting, definitely mas konti yung noise, mas konti yung grain, at saka mas maganda yung colors na kanyang napoproduce. Without actually compromising yung contrast, kadalasan kasi mas nagdidilim talaga. And this time, sa akin, sakto lang talaga yung quality na nabibigay niya. To the point na hindi nyo kailangan masyadong gamitin yung night mode na sobrang dilim talaga kasi may tendency siya na mag-lighten talaga ng mga photos kapag naka-night mode kayo. So if bright enough naman, hindi nyo talaga siya kailangan. For the selfies naman, meron panibagong AI Smart Beauty Effect yung camera ng Tecno Pova 6 Pro 5G. And masabi ko lang na nakaka-blooming talaga yung kanyang mga selfie at saka portrait shots. If sakaling mahilig kayo mag-selfie or mag-take ng mga portrait shots, definitely makakatulong to para hindi nyo na kailangang i-edit yung mga photos. And huwag kayong mag-alala kasi hindi naman siya sobrang filtered or artificial tingnan. Very natural yung dating niya, more on nililinis niya lang talaga yung mga blemishes or issues sa inyong photo.
For videos, in-improve din yan ng Tecno kasi mas maganda ang kanyang color output this time. Pero andun pa rin yung pag-oversharpen ng ating mga videos. Mas maganda din yung kanyang stabilization. However, nagsastutter pa rin siya kapag medyo magalaw yung inyong camera. Kung gagamitin nyo pa rin siya for content creation, ideally nagpapan lang kayo or nasa isang spot lang kayo o kaya gumagamit kayo ng tripod or stabilizer to improve yung kanyang overall video quality. Sorry, medyo napatagal ako sa camera pero madami kasi talaga ma-offer ang kanyang camera performance, especially for a phone under 15,000 pesos lamang. Pero kung sakaling gusto niyo naman maglaro, meron siyang MediaTek Dimensity 6080 na chipset para tapatan ang games na ginagamit nyo. Syempre, binenchmark natin yan at nakakuha tayo ng matataas na result on this phone. Higher than phones na na-release noong 2023 and still higher than phones na na-release ngayon 2024. Kailangan ko lang i-indicate na gumagamit pa rin siya ng similar chipset as last year. So medyo ito yung compromise nyo on the Tecno Pova 6 Pro. However, nag-improve siya ng very slight lang naman compared to its predecessor. Given na mas maganda din yung thermals ng Tecno Pova 6 Pro 5G, nakapagbigay naman siya ng slightly better output than last year. Gaming on this phone, masabi kong maganda ang magiging experience nyo. Aside from, yes, using this same chipset, meron pa rin naman tong enough performance para ma-run yung mga games na katulad ng Mobile Legends in high settings at syempre with the better screen at saka yung magandang audio natin, mas magiging immersive ang inyong gaming experience. Aside pa dyan, with games like Call of Duty, very snappy or very responsive lang din ang kanyang screen. So, yung mga mabibilis talaga yung daliri dyan, kaya naman yung tapatan ng Tecno Pova 6 Pro. Syempre, wag pa rin tayo mag-expect na kaya niyang i-run in mid-settings ang game na katulad ng Genshin Impact. Andun pa rin tayo sa lowest pa rin ang i-recommend ko para talaga makapaglaro kayo ng matagal on this phone. Do take note lang din na after playing for around 5 to 6 hours straight on this phone, naka-experience tayo ng thermal throttling. So, I guess yun lang yung limit ng phone na to at ideally, laruin nyo lang siya ng 2 to 4 hours na kadalasan ko din naman talaga nire-recommend sa mga naglalaro mula sa kanilang phone para ma-preserve ang kanilang lifespan. Pero para sa akin, isa pa rin itong frontrunner para sa gaming phone under 15,000 pesos. Gaming performance definitely still good ngayon 2024, although hindi nga siya masyado nagbago din last year, pero hindi naman ako magre-reklamo dyan given yung other perks or improvements na nakuha natin. With additional features pa katulad ng kanyang dynamic port dito sa harapan kung saan manonotify kayo with less obstructions katulad ng mga charging, calls at saka unlock, and then yung kanyang dynamic light dito sa likod na again nga nakakatuwa dahil mga ganyang pautot mula sa isang phone under 15,000 pesos. Overall, meron tayong better features na nakuha out of this phone. Meron siyang better camera, meron siyang better post-processing, meron siyang mas mataas na memory, mas mataas na battery capacity, and even a better display, so somehow justifies yung kanyang pagtaas ng presyo. With an 11,999 peso price, definitely palaban pa rin ang Tecno Pova 6 Pro 5G. Siguro meron sa inyo mga magko-comment na nagtaas yung presyo niya, pero considering na marami siyang premium improvements na nabigay mula sa last year, definitely understandable yung price increase ng Tecno Pova 6 Pro 5G. Take note pa rin syempre sa mga cons katulad ng, same chipset from last year and wala pa rin tayong ultra-wide lens na nakuha. However, if yung mga ganitong compromise hindi naman kayo nababother at ang hanap nyo lang talaga isang phone na may magandang gaming performance, kakaibang design, magandang camera performance at sulit para sa kanyang presyo, definitely papasok at lalaban pa rin dyan ang Tecno Pova 6 Pro 5G. Isang magandang phone ngayon 2024 at deserve pa rin ang kanyang hype. Ito na ang masabi ko sa phone na to. Tecno is definitely ready for the big boys. Hopefully, nakatulong sa inyo ang video na to para masabi or malaman kung ito na nga ba ang phone na dapat nyong bilhin. Again, kung hindi pa kayo nag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod kong videos. At kung sakaling nakatulong nga sa inyo ang video na to, sana i-like at i-share nyo na rin. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat!